I think you are. Magandang hapon po na Biyernes Santo sa aking mga kababayan. Ako po ay magla-live sandali lang po. At bago ko ilalive ito, siyempre magdasal muna tayo sa Panginoon natin na Jesus Christ, He has just been crucified according to the story of our Bible. At at nililibing na siya. Pagkatapos, Sabado e Gloria, parang tinatag na Black Saturday, parang sa mga bata, yan ang araw na walang Diyos. And then on Sunday, the Lord has risen, akit sa langit, to be with His God the Father. Sinasabi po yan sa Biblia ng mga Kristiyano. Tingnan naman po natin sa Quran ng mga kapatid nating mga Muslim. Kinikilala si Hesus Kristo sa Quran bilang ang pangalan niya si Isa bin Maryam. Ibig sabihin, si Isa na anak ni Mary. Kasi si Mary sa mga Muslims sa Quran ay Maryam ang pangalan. At saka, grabe, unchaste, virgin si Mary sa kwento sa Quran. Tapos, ang nangyari sa Quran ay inalagaan talaga ni Allah si Jesus Christ. Kasi galit na galit sa kanya mga Hudyo ay ginawa ni Allah ay ginawa parang sa tagabulag. Ang nakikita ng mga Hudyo na galit kay Kristo ay yung mukha ni Kristo pero mga Judas. Yun po ang kwento sa Holy Quran. So, ibig sabihin, hindi magkalayo ang kwento sa Holy Quran at saka kwento sa Holy Bible kung ang pag-usapan natin ay ang pagpako sa krus kay Hesus Kristo. Actually, sinabi mismo tahasan ng Quran na hindi pinako si Kristo sa krus. But Allah or God has made it happen that as if it was the Judases of those times were looking like Jesus Christ. Ganun po ang nangyari. So nevertheless, our lecture for today is about what I call as yung panalo ni Digong. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko sabihin sa inyo. To be honest to you, mananalo si Digong Duterte sa usapin kung may jurisdiction ba ang ICC o wala. Mapipilitan po ang ICC Appeals Chamber Judge na magdesisyon na wala nang tinatawag na jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At kung wala nang jurisdiction sa Pilipinas, wala na rin silang jurisdiction kay Duterte, wala na rin jurisdiction kay Bato, wala na rin jurisdiction kay sino ba ito si Vicente Danao, kay Albayalde, kay Romeo Karamat. Wala rin silang jurisdiction kay patay na rin si Kaskulan. Wala rin silang jurisdiction kay Dante Giran na dating NBI chief sa time na yun. At wala rin silang jurisdiction kay Isidro Lapilla na nagiging hepe ng PDEA. At higit sa lahat, wala rin sila jurisdiction kay Secretary ng Justice na si Vitaliano Aguirre. So, yan po ang ating proposition ngayon. So, bago ko ipagpatuloy ang aking sasabihin sa inyo kung bakit na mananalo si Digong at ang isang sasabi ko sa April 22 po ang paglabas ng desisyon. Ngayong April 22. Sulit ang argumento na pinakita ni Attorney Kaufman. At ang nag-argumento niyan si Attorney Kaufman at saka si Attorney Dove Jacobs. So yan po sila ang bumuo ng team ni Attorney Kaufman. But nevertheless,
Let me convert this into a song. Para ito, parang ano, parang champion si Duterte, di ba? Tapos sabay niya sasalubungin din ng Queen. We will rock you. We will rock you. But the other young man gonna be a big boy someday's gonna on your face. Big disgrace. Yan ang kakantahin. Pagkatapos, pag makalaya na siya sa 2022, sabay kagad sa lubong. I've taken my dues time after time. I've got my sentence and committed no crime and bad mistakes. I made a few. I've got a challenge before all human race that I'm gonna lose. We are the champions, my friend. Dang, 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 dang. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Yan. Sasalubungin ko si Digong ng kanta ganon kasi ramdam ko na, kitang-kita ko ng panalo niya sa batas, sa ilalim ng batas. Ladies and gentlemen, itong decision sa 22 April na inanunsyo na ng Appeals Chamber ng International Criminal Court ay halos sigurado ako na lalabas na mananalo si Digong Duterte. Nawala talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at kay Digong Duterte. Bakit po? Ito po yung simpleng argumento. Pinakahuli na utos ng Appeals Chamber sa kay Attorney Kaufman at saka sa prosecutor at saka counsel for victims ay ganito. Sa pagpalitan ng kanilang argumento, nag-utos po ang ICC, sabi nito. Mr. Lacson Gadya, ang inutos po ng ICC ay ganito. Ordering or suggesting to the prosecutor to submit additional observation. Ang tawag pa kasi sa kanila ng argumento kung dito sa Pilipinas ang tawag manifestation, tapos memorandum, pero sa ICC ang tawag diyan observation. Kung magmo-motion sa Pilipinas, motion ang tawag, pero sa ICC ang tawag ay ganito, request ng anong tawag sila, request. Okay. Tapos ito naman ngayon sa pagpalitan nila ng sagot kasi natalo yung abogado ni Duterte, natalo sa lower level ng mga judges. Ang tawag ng lower level ay pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber ay 3 judge. So nagsampa nag-request si Attorney Kaufman to determine whether or not may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas and at the same time kung may jurisdiction pa rin laban kay Digong. Ang decision po ng pre-trial chamber ay ganito. Shortcutting ko na lang kasi pag inisa-isa ko yan, detalyado, aabutin tayo ng 3 oras. Ito po ang sinabi ng ICC pre-trial chamber. Binabasura namin ang request ng mga abogado ni Digong Duterte na aalisin na ang kaso dahil walang jurisdiction. Sabi ng pre-trial chamber, sa kabila ng lahat, meron pa pong jurisdiction. Yun ang sabi ng pre-trial chamber. Ano ang katwiran ng pre-trial chamber? Ganito po katwiran nila. Kinilala ng pre-trial chamber yung argumento ni
ni Attorney Kaufman tsaka ni Attorney Dov Jacobs na wala na dapat jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at saka kay Duterte sapagkat nung araw ng sinampa ang request for investigation authority ay yun din yung araw na ang petsa ay May 24, 2021. Magulat kayo, kabisado ko itong Rome Statute eh. Napag-aralan ko ito ng husto eh. Kaya kita nyo, kabisado ko pag petsa. Basta in a Philippine case lang, Philippine situation, kabisado ko. Okay, proceed tayo. So, nung nagsampa, nung nag-request, ang Office of the Prosecutor ng Authority to Investigate noong May 24, 2021 ay hindi na po member ang Pilipinas ng ICC. At ito naman, bakit kung hindi member, bakit kailan ba ito naging hindi member? Okay. Noong pagkatapos na mag-anunsyo ang Office of the Prosecutor na magsasagawa na ito ng tinatawag na preliminary examination noong February 8, 2018, ang ginawa naman ni Digong, delikado tayo rito. Sabi ni Digong. Kaya, through his advisors, matatalino kasi mga abogadong advisors ni Digong. Andyan si Salvador Panelo. Andyan si Salvador Medialdia. Andyan si yung naging Secretary General, si Jose Caleda. Magaling. Siya ang patagal kay Sereno ng kuwaran tong gamit. Andyan si Martin Delgra. Nandyan si Attorney Israel Tutorion. Yan pong Dean o Decano ng Jose Maria College. Yang law school ni Kibuloy. Si Attorney Turion po ay isang Muslim. Pero siya ang ginawa ni Kibuloy na Dean sa kanyang law school. So, nandyan din si Attorney James Reserva. Yan, kalaro ng namin ni Lacson Gadya, ni Lax Gadya dito, si James Reserva, si Attorney James Reserva, ay kalaro namin sa emisyo ng, anong tawag, pusoy, piat-piat. Naubos yung mga allowance namin yan kung matatalo kami sa pusoy. Tapos si Attorney James Reserva po sa ngayon ay board member po siya sa Agusan del Norte. And at the same time, dean siya sa College of Law. So po siguro sa Orius College of Law. So ngayon, yung mga magagaling mga yan eh. Pagkatapos, ang advice, alis na tayo sa magsampa ka na, sumulat ka na sa Secretary General ng United Nations at i-withdraw na ang Philippines. So sumulat sila, nakarating ang sulat March 16, 2018 ayon sa Rome Statute, doon mo lang ibibigay sa Secretary General ng UN. So ibinigay ng ambassador natin sa UN at ang withdrawal at effective kinalang kagad ng International Criminal Court. So ginalang, meron pa pong ayon sa batas ng Rome Statute, Article 1 to 7 nag-utos. Any nation can withdraw. But the problem is, there must be 4 conditions to be met. Number 1 condition, the effectivity of the withdrawal must be 1 year after the filing of the withdrawal. So kung sinampa ito ng March 16, 2018, magiging last day niya is March 16, 2018 at 2019. So by March 17, 2019, hindi na tayo member. Kaya nung nagsampa sila, nag-request sila for authority to investigate o nagsampa ng kaso, noong May 24, 2021, ay wala na pong authority ang ICC tumanggap ng request for investigation. Kasi nga nakalagay po sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, na kapag magsasampa ka ng request for investigation, ay kailangan kasapi pa ang bansa ng
ICC o Rome Statute kung ang bansang iyon ay mamamayan ang akusado. Nangyari, nagsampa sila. Actually, wala pang pangalan si Digong doon. Philippines pa lang. Situation in the Republic of the Philippines, yun palang tawag. So ito naman ang ICC Pretrial Chamber, inaprubahan. Dito po ang sitwasyon na because of the ambiguity of the language of the law that is written in the Rome Statute, nagkaganon ang nangyari. So ibig sabihin, out of the blue, inaprubahan ng pretrial chamber judge yung pag-investigate. So, remember the date. So, May 24, 2021. Ang problema, tumakbo pa ng February 10, 2025. So, almost May na rin yun. So, 2025, 21, almost 4 years pa bago nagsampa ng request for warrant of arrest ang Office of the Prosecutor. Bakit ganun? Alam mo, tanongin mo kahit sinong piskal, si Piskal AJ. Tanongin mo lahat ng piskal sa Pilipinas. Wala pa hong 10 days lang po ang palugit nila magdesisyon niya kung may kaso o wala. Pero bakit dito sa kay Digong Duterte, it took them almost 4 years to decide to file a request for warrant of arrest against Duterte. Grabe, bakit? Ano kayang dahilan? Isa lang po ang ibig sabihin niyan, kulang ang ebidensya nila. Ngayon, kailan sila nagkaroon ng ebidensya? Yun po, nagsigo po, nag-coincide sa mga istorya de maleta na tinanggap noong 2023 December. Tinanggap ni Trillanes ang $2 million na pinapalitan mula dun sa 56 million kada maleta sa $2 million at ibinigay sa dalawa kay Chantal Daniels, yung hepe ng investigation ng team ng ICC. So, ayaw natin maniwala, pero here came the Marines talking and testifying as to the truth. They even assured that they will be their last fight as a soldier. They will die for the country if only to give justice to our country. And they insist that what they told the public is true. Si Milvin Matibag lang ang sinungaling. Pasensya ka na, Attorney Milvin Matibag. You have no monopoly of truth. Okay, so dito na tayo ngayon. Ang nangyari, dahil binigyan, noong February 10, 2025, nagsampa ng request for warrant of arrest. Ang nangyari, bakit ang tanong ko, pangalawa sa tanong ko na kaduda-duda, which supports my theory na wala talagang ebidensya, ay bakit si Digong Duterte lang ang kinasuhan. Di ba, alam ni Lax Gadjaya, nakapag-aral yan sa MSU College of Law. Kapag ang krimen may mastermind, merong killer sa ibaba at merong ibang inutusan. Bakit kung mastermind lang kinakasuhan mo? Ang sa ilalim niya sila ni Bato. Bakit hindi sila ni Bato sinampahan ng kaso para palabasan ng warrant of arrest? The only answer is the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yan mga kanta namin ni Lax Gadya nung araw sa MSU. So, ngayon, kung wala sila ni Bato doon, ibig sabihin, kulang ang ebidensya nila. So, ibig sabihin din po, isa pang ibig sabihin yan, talagang planned. At ang Maleta economy o Maleta syndicate noon, walang isa sa mga pakay nila ay hindi na magnakaw, kundi gagamitin nila pambili ng warrant of arrest laban kay Duterte lamang. Interesado sila kay Duterte kasi si Martin Romualdez ay gusto niya maging presidente at ang hadlang sa kanyang pangarap ay walang iba ay si Sara Duterte.
So, kailangan, ang theory nila, ikulong mo muna si Digong, pagkatapos i-impeach si Sara para lusot ang tinatag ng plano na magiging presidente si Romualdez. Kita nyo na? Okay. Proceed na tayo. Siguro, i-shortcut na lang natin. Ang sabi ko kanina, nagsampa ng request si Attorney Kaufman saka si Attorney Dov Jacobs ng request na ibasura na ang jurisdiction ng ICC over the Philippines. Natalo sila. Pero ulitin ko kung ano ang laman ng desisyon ng pretrial chamber. Sinabi ng pretrial chamber, all right, tama si Attorney Kaufman, tama si Attorney Dov Jacobs na sasabihin na hindi pwede magsampa ng request for investigation kung hindi nakasapi ng ICC ang bansa kung saan mamamayan ang akusado. Tama! Kasi nakasulat po sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph 3 na hindi pwede maghingi ng authority to investigate kung ang bansa ay hindi na member ng ICC o di kaya Rome Statute. Recalling the principle, the first principle in international law is this. Mr. Lacson Gadya, this is the first principle of international law. Cheng, makinig ka. Sa labanan sa korte, bansa laban sa bansa, o di kaya mga bansa ang involved. Walang anumang kaso ang pwedeng payagan na tumakbo kung hindi papayag ang bansa na involved sa kaso. In other words, kung hindi na member ang Pilipinas at nag-withdraw na ito at hindi na member ito noong May 24, 2021, ay hindi na pwede tanggapin ang kaso. Kasi number one, technically speaking, ang kinakasuhan dito for Republic of the Philippines, hindi si Digong. Si Digong nagiging incidental matter na lang. Sila na mga gumawa halimbawa ng krimen na crimes against humanity. Ganun po yung sitwasyon. So ngayon, kinikilala naman pala ng pretrial chamber, bakit nila pa binasura ang request ni Attorney Kaufman at ni Attorney Dov Jacobs na ideklara na walang jurisdiction ng ICC over the Republic of the Philippines situation. Bakit? Umagri naman pala, nag-agree po, nag-agree ang ICC pretrial chamber na wala na talagang jurisdiction sana, sabi na sana, ang ICC over the Philippines. Makinig ka, Attorney Joel Botoyan, nag-graduate ng UP, College of Law. Attorney Gabriel Andres, graduate din ng College of Law sa UP. Si Attorney Conte, Christina Conte, konti lang alam. Graduate din sa UP yan. Alam mo, may utang kayo sa bayan. Kayo mga graduate sa UP, mapa-college of law man o hindi, may utang po kayo sa bayan. Kasi bakit? Kaming mga mamamayan ang nagbabayad ng tuition ninyo nung kayo'y nag-aaral sa UP. Kaming mga mamamayan ang nagbabayad ng sweldo ng mga professor. Kaya si Professor Cielo Magno, huwag kang magmamayabang. May utang ka sa bayan. Ang sweldo mo dyan bilang professor at ang tuition mo dyan nung nag-aral ka sa UP, College of Law. Ay, hindi. College of, nasa business ata siya. Ay, kailangan magbalik ka ng iyong effort sa bayang Pilipinas na paaral sa inyo. Maswerte nga kayo sa UP kayo nakapag-aral. Ako sa MSU lang ako ng Mindanao State University ako nung sa civil engineering course ko. Kaya at the same time, I am a civil engineer with license number 66732. Kita mo, baba na ng number ko. Sa ngayon, mga nasa 150,000 na ang number ng mga engineers. Tapos,
Nag-aral ako ng law sa pamantasan sa likod ng Manila City Hall. Ano yun? PLM, College of Law. Pero mas ako pa yung may pagmamahal sa bayan kaysa kayo ng mga graduate sa UP. At ang matindi pa ron, minamali-mali ninyo yung mga kwento ninyo. Pinapaniwala ninyo ang Pilipino na ang mali ay magiging totoo sa harap nila dahil graduate kayo ng UP. O ito na kayo. Pag-usapan natin ngayon. Sabi ng Pretrial Chamber, tama si Atty. Kaufman, tama si Dov Jacobs. Pero bakit pinayagan ng Pretrial Chamber na huwag na, pero may jurisdiction pa rin? Sabi na ng ICC, ano ang ginamit na dahilan ng ICC? Ganito po. Base po sa kahit na sabihin natin na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, pero meron pa rin tinatag na residual obligation. Ano ba yung residual obligation? Ito po yun. Doon po makikita yan sa Article 127 ng Rome Statute na nagsasabi ang sino mang bansa ay pwedeng mag-withdraw sa ICC sa kondisyon, 4 na kondisyon. Unang kondisyon ay kailangan 1 year mo na mag-take effect minimum ang withdrawal. Number 2 condition, kailangan bayaran mo ang membership at contributions mo at ang mga lahat ng dues. O may utang ka doon sa ICC, bayaran lahat yan. So, number 3 condition, kailangan kung meron kang cooperation or agreement o kasunduan na nagawa sa ICC between the Philippines and ICC, magpapatuloy yun na maging epektibo kahit na hindi na member ang Pilipinas. At pang-4 na kondisyon, kung anumang bagay na meron na nakonsidera na ng korte ay magpapatuloy na obligasyon ng Pilipinas sa ICC. Sang-ayon naman po yan sa sinabi mismo sa Article 127. So on top of that, merong the basic principle or the law of the treaties, ang tinatag na law of the treaties, yung Vienna Convention of the Law of Treaties, ay nagsasabi rin kahit sino pwede may karapatan na umalis sa kahit anong treaty. Basta kung umalis, this regime shall govern. May tinatag na residual or obligations. Mga naiiwan, ibig sabihin residual, naiiwang obligasyon. At sinabi ng Pretrial Chamber, hindi pa maari na makawala si Digong sapagkat may nangyari po nung panahon na member pa ang Pilipinas, may nangyari po na inilabas ng Office of the Prosecutor noon sa panahon ni Fatou Bensouda na tinatawag na preliminary examination. Yan, doon na umikot-ikot ang argumento. So kaya ang conclusion ng Pretrial Chamber judges, 3 judges yan, ay may jurisdiction pa rin ng ICC over the Philippines dahil sa preliminary examination na yan. Therefore, natalo sila ni Digong. Pero what is important is, kinilala ng Pretrial Chamber ang argumento na pwede ka mag-request ng authority to investigate kung member pa ang bansa ng ICC. Ang naging problema na lang, yung merong tinatag na pang-4 na kondisyon bago ka tuloy makaalis. Yung tinatawag na residual obligation. Ito na ngayon. Umakyat na sila sa appeals. Pagdating sa appeals, inulit ni Kwan, nagpapasalamat si Atty. Kaufman na kinilala ng Pretrial Chamber na wala talagang power ang ICC na tatanggapin ang kaso laban sa anumang bansa kung ang bansa ay hindi na member ng ICC. At least okay na. Bagkus, tapos sinabi niya, paano naman ang argumento niya dun sa preliminary examination? Ang argumento naman ni Kaufman, nung unang argument niya, ang preliminary examination po ay hindi mo maaari sabihin na
i-include, it does not include the jurisdiction to hear and decide the case. Kundi examination lang. Bakit? Anong argumento ni Kaufman sa examination? Sabi niya, ang examination po ay ganito lang po yun. Pag kinuha mo na, pag nag-organize ka na, nag-deklara ka na mag-examine kayo, nag-scour lang kayo po sa internet. Kasi wala pa naman kayo authority, hindi kayo pwede sumulat sa kahit anong bansa. Dahil wala kayong authority from the court. So in other words, ala chamba, kung mayroon magbibigay sa inyo na certified copies ng mga dokumento patungkol sa krimen, kung wala kang authority from the court, hindi ka po pwede manghingi ng dokumento galing sa Supreme Court ng Pilipinas, galing sa PNP ng Pilipinas, galing sa PDEA ng Pilipinas. Hindi ka po pwede manghingi. Therefore, at that stage, kahit sabihin pa natin na may malakas na hawak na mga pruweba na ang ICC Office of the Prosecutor, ang problema nila at that time, walang authentic documents sila na magagamit. At kung walang authentic documents, ay hindi kayo pwede magsampa ng request for warrant of arrest. Because the pretrial chamber does not issue warrant of arrest kung ang dokumento na supporting the request ay hindi certified copies. So, are you now getting me? Okay, ganito. That is number one argument of Kaufman. Hindi, iba yung investigation, iba yung examination. Kaya nag-request for investigation very clear sa Article 12 and Article 13 ng Rome Statute na kapag mag-investigate kayo under Article 15, then go back to Article 12 at pupunta kayo dun. Request kayo ng authority to investigate. Kumbaga ba, parang impeachment ni Sarah, sa Article 15 muna kayo titigin. Lalaro kayo dyan. Meron kayong preliminary examination. So, ginagawa nila sa Office of the Prosecutor ay nagbubukas din ng tinatag na Human Rights Watch. Nagbubukas din ng Amnesty International. At higit sa lahat, nagbubukas sila sa lahat ng mga websites dito sa Pilipinas. Kaya ang nakuha po nila ay mga balita sa mainstream media na kung saan pinapakita si Digong na nag-speech, kill, 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 kill. Oh, yun. Nakuha nila. Kaya lang, ang nakuha nila, it turned out during the confirmation hearing ay may karugtong pa pala yung video. Pinutol na mainstream media. But if you will kill without justifications, there will be a hell to pay for you. Yan ang warning niya sa mga pulis. Tinanggal nila ang dulo ng video. Spliced out. So with that, alam na natin ngayon, ibig sabihin po, may kutsabahan ang mainstream media. Yung mga makakaliwa na mga abogado, si Atty. Joel Butoyan, si Atty. Gabriel Andres, si Atty. Conte, nagangampanya yun sa mga kasama niya, mga hinihinalaan na mga National and New People's Army. So, gano'n ang nangyari. So, sabi ni Atty. Kaufman, so, ibig sabihin ay hindi pa rin kayo otorisado na magkaroon ng authority to hear and decide the case over Digong. So, ganun mga ikot-ikot ang argumento nila. So, because of the argument sa appeal ni Atty. Kaufman, sabi niya, ang isa pang argumento niya doon, the exact wordings of the fourth condition written in Article 1 to 7 is this: if there is any matter, ang salita, any matter, exact words, under consideration by the court, ang court ay capital C. So, ang argumento ni Atty. Kaufman tsaka ni Atty. Dov Jacobs ay, if the law states the word court, it does not include prosecutor. Ganun ang argumento niya. So, ngayon, dahil it does not include the prosecutor, ang argumento niya, wala nang jurisdiction. Kasi ang gumawa, prosecutor, nag-claim
Preliminary examination lang yan. Hindi kasama. So ngayon, doon nagkot-ikot. Tapos ang nangyari, inutusan ng appeals chamber ang prosecutor. Oy, kontrahin nyo ang argumento ni Attorney Kaufman. Kasi ang nangyari, kinontra nila, kulang-kulang, hindi nila nakontra. Ang posisyon naman ng prosecutor sa kanilang argumento kasama ang Counsel for Public Victims, for Victims, Public Counsel for Victims, ay ganito. Ang tinatawag na examination, preliminary examination, ay sapat na magbibigay ng kapangyarihan sa ICC na ililitisin at husgahan si Digong. Minimaintain nila kasi daw ang capital C na court ay it includes the office of the prosecutor because the capital C as a court, it does not only include the judges. It also includes the office of the prosecutor and all other organs. Ano bang mga organs ng ICC? 5 lang po. The office of the president. At ang president kayon sa ICC ay si Judge Tomoko Akane. Hapon. Nagtataka kayo bakit hapon ang presidente na judge sa ICC? Bakit po? Ang Japan po ang pinaka-biggest contributor ng pera sa ICC. Ang number 2, Germany. Alam niyo ka ba kung magkano? Mahigit 100 billion pesos kung sa peso ang binibigay ng Japan sa ICC. Ang Germany nasa 2 billion pesos lang. Second pang Germany. Mas mababa pang France. Mas mababa pang ibang bansa. Ang DHEG hindi nata nagbibigay, ang Netherlands hindi nagbibigay ng pera kasi sila naman ang sponsor sa mga opisina at saka sa lupa. At sila rin ang kanilang mga pulis ang nagsisilbi ng mga police force para magbabantay ng mga kulungan. So yan. So ngayon, ito na ngayon. Ang 5 organ ay, sabi ko, the office of the president. Number 2 is the office of the prosecutor. Number 3, the office of the courts. Tatlong korte meron ang ICC. Pre-trial chamber, trial chamber, at saka appeals chamber. Tapos, ang pang-apat nila na opisina ay ang tinatawag na clerk of court kung sa Pilipinas pa. Iyan yung the office of the register. Actually, 4 lang eh. Ang kanina, 4 lang ang organ. But then, it is mandated in the law called Rome Statute that all these 4 offices or organs are independent of each other. Meaning to say, the act of one cannot be considered as the act of all. So meaning to say, the act of office of the prosecutor can never be considered as the act of the entire ICC. Yan ang argumento. So matapang ang argumento, kaya inutusan, nang sumagot na yung ICC, sabi ng prosecutor, hindi, yung sinasabi ng preliminary pre-trial chamber na tama yung Article 12, paragraph 2 at saka Article 13, paragraph C na pwede magsampa lamang kung member pang Pilipinas o hindi, ay obiter dictum lang daw. O, sa mga nag-aral sa law school, kagaya kay Lacson Gadya, ang ibig sabihin po ng obiter dictum, yan po yung deklarasyon ng korte sa mga bagay-bagay sa isang kaso kung magdesisyon na, pero hindi siya kasama sa issue. Kumbaga parang declaration without any purpose. So sinabi lang, pero ang sagot naman ng office ng appeals chamber, inutusan ngayon ang prosecutor. Sagutin ninyo, ito ang tanong. Kumbaga kung sa Supreme Court pa natin, submit memorandum and here are the questions for you to dwell around. Number 1, ano ang ibig sabihin ng Article 12, paragraph 2 at Article 13, paragraph C? Yan ang unang tinanong sa kanila.
Pangalawang tanong, ano ang ibig sabihin ng Article 1 to 7? Pangatlong tanong, how do these three articles interact with each other? Yun lang ang tanong. Ibig sabihin po, napakasimple na po. Diyan na lang po mag-ikot-ikot sa tatlong artikulo ang tinatawag na appeal chamber ng ICC. So ngayon, ito. Ang ganda ng argument niya kasi unang argument ko dyan that I really wanted Kaufman to deliver kasi kung ako kasama sa team niya, ang number one argument ko dyan is this. The principle of criminal law is very, very strict. You cannot get the power to hear and decide a case if there is no law that explicitly gives me that power. Because power can never be presumed. Yan laging argumento ko yan. So kung hindi ba power, and then preliminary examination, there is no law in any part of the Rome Statute that says that having that preliminary examination is equivalent to having that authority to hear and decide the case. And if there is that silence in the law, it could be at best doubt whether or not ICC has the power over the Republic of the Philippines or over Digong Duterte. In other words, yan ang tinatag namin na doubt. At saka alam naman natin sa mga nakapag-aral sa law school, if there is doubt, it must be resolved in favor of the accused. Kung sa Tagalog pa, kung may duda, ibigay mo ang pabor sa mga akusado. Kung sa Latin pa, in dubio pro reo. Yan. Alam ng lahat ng mga nagkikinig na mga nag-aral sa law school, yung mga nakikinig sa akin ng mga judges, yung mga abogado, yung mga piskal. Piskal, AJ, makinig ka para magiging matalino ka sa mga comment mo. Ganun po. So, ibig sabihin, ang preliminary examination ay hindi po siya, walang batas sa Rome Statute na nagsasabi na ang preliminary examination ay magbibigay ng authority to investigate. Diyan pa lang po, patay na, talo na. Next, ito matindi. Sumagot ngayon si Attorney Kaufman sa sinagot ng mga prosecutor. Anong sagot naman ni Attorney Kaufman? Doon po ako natuwa. Nakinig siguro si Attorney Kaufman sa aking mga vlog. Kaya ang sinabi niya, it is written in Article 58 that says that to obtain warrant of arrest against any person in any state that is under consideration, then it can be done only after investigation. Dinadahan-dahan ko, after investigation. Ibig sabihin, kung wala pang investigation, hindi ka pwede magsampa ng request for warrant of arrest. Anong logic behind? The logic is, you cannot secure certified copies from any countries in the world without that authority from the court. And the only authority that can be gotten from the court can only be done if you apply for investigation authority. And you can apply investigation authority only if and only if the state that you are subjecting into investigation is still a member of the ICC. Otherwise, wala na. So, ibig sabihin, balikan natin ng konti. Nung nagsampa ng request for authority to investigate noong May 24, 2021, ay wala na silang kapangyarihan dahil hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Therefore, zero. And it also means na hindi pwede gamitin ng Office of the Prosecutor
ang kanilang nakuhang authority to investigate. Ang ibig naman sabihin niyan, ang lahat ng mga dokumento na kuha nila gamit ang authority to investigate na hindi na member ng Pilipinas ay null and void. Hindi na pwede mabibigyan ng visa. At kung hindi na mabibigyan ng visa, ang ibig sabihin nun, ang ginamit ng mga dokumento bilang ebidensya sa pag-apply ng warrant of arrest laban kay Digong Duterte ay null and void. At kung null and void, then there is no more jurisdiction over Duterte and over the Republic of the Philippines. And if there is no jurisdiction over the entire Republic of the Philippines, then there is also no jurisdiction over Bato de la Rosa, over si Dante Giran, over Isidro Lapina, over Vicente Danao, over Oscar Albayalde, over Romeo Karamat, over Secretary Vitaliano Aguirre. Simple. Simple. So, very sure na po ako na mananalo na si Digong. Kaya palakpakan ko si Atty. Kaufman. Isa lang ang ibig ko naman sabihin dito. Sa unang pleading na sinabit ni Atty. Kaufman, hindi nila ginamit yung Article 58 na pwede ka labang mag-apply ng warrant of arrest kung meron ka ng investigation. Para makita ninyo, ipakita ko sa inyo ang Rome Statute. Ito, ipakita ko muna sa inyo itong final nila ni Atty. Kaufman. Ito. I hope so, nakita ninyo yun, number 13, paragraph number 13. Okay, sa paragraph number 13, sinabi nila ni Atty. Kaufman, careful analysis of the Rome Statute reveals that the initiation of an investigation cannot comprehend a preliminary investigation. The defense provides here two obvious examples. Firstly, Article 58 provides that the prosecutor can request the issuance of an arrest warrant at any time after capital letters, bold letters pa, after the initiation of investigation. Very clear? So punta tayo ngayon sa tinatawag na Rome Statute. Ito naman ang Rome Statute, ipakita ko sa inyo. So, ito po ang Rome Statute. Article 58. Issuance by the pretrial chamber of a warrant of arrest or a summons to appear. Yan po ang Article 58. Dito nila ginamit laban kay Digong. So, anong exact number 1? At any time after the initiation of the investigation. So, ang na-initiate nila, preliminary examination lang. In other words, walang jurisdiction. So, this is the finest and the most solid argument na ginawa ni Atty. Kaufman para kay Digong Duterte. At sigurado na ako na mananalo na si Duterte dito. So, at ulitin ko lang, at any time after the initiation of the investigation, the pretrial chamber shall, on the application of the prosecutor, issue a warrant of arrest of a person if, having examined the application of the evidence or other information submitted by the prosecutor, it is satisfied that, letter A, there are reasonable grounds to believe that the person has committed a crime within the jurisdiction of the court. And, letter B, the arrest of the person appears necessary. And under B, number 1, to ensure that the person's appearance at the trial, to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings. Or, number 3, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of the crime. Very clear na ba? I hope so.
Clear na sa inyo. Okay. So, yan na po. Hanggang dyan na po ang ating diskusyon. Napaka very clear. Okay? So, yung mga kagaya kay Ronel, ano ba, wala ka pong karapatan, Ronel, na kumontra sa akin. Kasi unang-una, graduate pa ako sa College of Law. Number 2, pumasa ako sa bar exam ko once lang. Number 3, nasa top 30 po ako nung ako nag-take ng bar exam. Number 4, nabigyan po ako ng Doctor of Jurisprudence na diploma. Number 5, nung ako ay abogado, hindi pa ko tinanggalan ng lisensya, halos lahat ng kaso ko ay napinalo ko. Number 6, lahat ng libel case ko pinanalo ko. Number 7, lahat ng libel ni Percy pinanalo ko. Ang dami-dami. Lahat ng halos ng lupa na hawak ko, expert po ako sa land case. Okay? Ganun lang po masabi ko, Ronel, sa iyo. So, Dan Desirado, Moneyboy, Altia, Luis Gesta. Tapos almost pareho yan sa impeachment ni Sara. Maraming irregularities. Tama po kayo. Sa mamaya, pagbalik ko galing simbahan, ay magdi-discuss tayo ng impeachment. Tapos, sino pa? Si Serlito Pornias. Problema ngayon ang ICC judges kung paano ipaliwanag, i-justify kay PBBM at LAM ang binigay nilang 2 million. So, Ronel, glad to see you here. Lagi kang nanonood sa akin. O ba yun na yari na, walang magaganap na investigasyon para isyuhan ng warrant. Very basic po, pero di ginawa. Ronel, Yasmin, idol po talaga kita. Doc, very brilliant and consistent. Talo mo pa yung mga bubong abogado. Andrea Guico, mayap agad panapon sa mga kabalin ko. Naimbag na malim sa mga kabsat ko. Andrea Guico watching from Malaysia. Aba, diyan ka naman sa Malaysia. Grabe, bakasyon ka lang Ronel, isa pa yung apila ni Kaufman. Ay, kwento. Huwag pa kasi kayo magkwento nang hindi nyo alam ang pinikikwento nyo. Helen Bagyo, naimbag malim. Tapos Randy, yes attorney. Jensri, maraming nagmamahal kay Tatay Digong, proven yan. Jolmer Tesoro, wala ka na sa hulog, alam mo, kumampi ka na sa korap. Hindi po korap si Digong. Ang korap po si Bongbong. Kung sabihin nyo nagkorap sa Parmali, ang tanong ko po sa inyo kung nagkorap si Digong sa Parmali. Kung lahat ng mga Pilipino ay na-injectionan ng vaccine ng 3 beses, ay walang korupsyon na nangyari. Kung meron man kukunti lang yun. Ronel, hindi na, sino pa? Si Josie. Wala ay, marami kasi naghahack sa akin. Si Hopscotch, tama ka Dok, mag-lawyer muna. Doris Tungal, bayad ng ICC kaya malabo makamtan ang hustisya. Tapos si Dandy Sirado, Moneyboy. Okay, dito tayo sa taas na wala ako kanina Pasensya na. Si Ernesto Mojica, abogado ka ba ng ICC? Hindi po, pero mag-apply po ako sa ICC na magpa-accredit ako as lawyer doon. Kabisado ko na yung batas Solid Duterte kami, Toto. Solid Duterte tayo, sigurado na yan. Kaya sabi, kakanta nga si Digong, lalabas si aeroplano. Ang Pilipinas, Duterte pa rin. Naputulan ng ulo si Bongbong Marcos ni Sara Duterte. Jorim, naimbag na malim, mga kamsat mo. Okay. Si Pilipo Isip, no more freedom for Digong. Wala ka bang isip? Kano naman si Jong Isip, si Councilor Jong Isip. Gilbert Labrador, maraming talagang CIA agents na bawat sulok at sektor ng lipunan natin may mga role na ginagampanan para habang buhay tayong divided, magulo at kontrolado. Galaxy, tumataginting na $2 million from Trillanes. Rajak na saludin. Assalamualaikum wassalam. Pagari. Sir Toto, sa palagay mo kaya makalaya si... Yes, I know.
O si Casixto, Belflor Lagari. Kung ang ating Korte Suprema mismo ay sinasabing iba po yun ang Korte Suprema natin, Sixto Belflor. You must remember, it is ICC law. Walang authority ang Supreme Court magsabi kung at mag-interpret kung ano ang sa ICC. Gets mo po? At baka hindi ka po mapahiya, huwag mo nang ulitin yung statement mo po. K3R, magsalita po na ang doktor ng ICC, dapat mapauwi na si Perardi. Gilbert Labrador, mawalan pati ng claims sa trabaho ang ICC. Ophelia P. Taipan, attorney, tumakbo kang senador kasi magaling ka at wala kang kinikilingan, matapang ka pa pati. Berje Piquero, Maria Alexandra Tugas, so sabi, ICC, blok-blok. Blok. Gilbert Labrador, Baleta, beneficiaries. Okay. Tapos, Ophelia Taipan, Galaxy, tama po kay Attorney Toto. At ako lang dito, nagpapaalam na ko sa inyo kung ano talagang batas. Hindi po ito kwento sa Attorney Akan, Sixto Belflor Lagari. Magkaibigan tayo. Ang mga nais ko lang sabihin sa iyo, Sixto, ang mga binabanggit mo po ay wala sa batas. Natatawa lang ko, panay mali-mali po. Ophelia Taipan, may knowledge po kasi sila. Sa Maybe Authority, hello sir, Galaxy, Virgie Piquero, Gilbert Labrador, Elcid Pablo, Katoto, parang may bayaran dyan talaga sa ICC. So, Kevin John, panalo po yan, 100%. Lumi Pinugo, Pede, Kevin John, Donald Smith, Lux Gadya, always listening to your talks. It makes sense. Si Villaggio Junior Socorro, tapos si K3R, tapos si Ilaggio pala, hindi Villaggio, Daibot, Remix. Okay, ito naman sasabi ko po. Sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment, nagdi-discuss na ako, nag-predict na ako na mananalo si Sara, nanalo si Sara. Balikan natin ang ating mga vlogs, ang vlogs ko nung kay Sara Duterte. Kung ano ang inargumento ko, ganun din ang kinopya ng Supreme Court. Hindi, nagkataon na kami ng kaparian ng Supreme Court ng dahilan. So anyway, with this key, ang ginagamit ko po rito yung knowledge ko, deep knowledge of law. Kaya nasasabi ko na mananalo si Digong. Okay? At siguro, kakantahan tayo. We are the champions, my friend. Tang, 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 tang. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, cause we are the champions of the world. Ayan. Lalabas na si Digong. Pagbalik ni Digong, nako, delikado naman si Bongbong. Ha? Okay. Alam mo, naawa din ako sa mga AJK victims. But the problem is, misplaced po yung habol ninyo. Dito po kayo magsampa ng kaso sa Pilipinas. Ganun na po yan. Hindi po doon sa ICC. Dito sa Pilipinas kayo magsampa ng kaso. Ang problema ninyo, nagsampa na kayo, hindi naman kayo tinutulungan ni Bongbong Marcos. Di ba? Dapat madali nyo lang mapakulong si Duterte dito sa Pilipinas kasi hawak na ni Bongbong ang kulungan. Oh, di ba? Hanggang dyan at magandang gabi po sa inyo.